kabiyahe. Welcome sa biyahe ni Debbie. Nandito kami ngayon sa Shell Malolos, going to Masinloc, Zambales, Cotto Mines, Kiddie Pool. Kasama ko yung mga kamag-anak ni Debbie, ADB 160 Yaheros. Update ko na lang kayo mga kabiyahe sa magiging flow ng biyahe namin papuntang Masinloc. Bye! At ito yung first stopover namin mga kabiyahe. Dito kami banda niyan sa may Olongapo. Akala nila picture, yung pala video. Bali nag-take out na lang kami sa McDo para dito kumain sa labas, bago namin baybayin ng mga bayan-bayan ng Zambales. Pagpasok namin ng Subic mga kabiyahe, naging smooth naman yung biyahe namin. Maganda ang kalsada. At ito na nga, nakapasok na rin kami ng bayan ng Castillejos. Maluwag ang kalsada kasi madaling araw na to mga kabiyahe. Nakarating na kami ng San Marcelino. Pangalawang punta ko na yan dyan kasi nakapag-camping na rin kami sa may Mapanuepe Lake. At ayun ang bayan ng San Narciso. Sa part na yan mga kabiyahe, talagang bumitaw kami kasi ang luwag ng kalsada. Hindi ko alam kung alin takbo ng spearhead namin dyan. Nakapasok na rin ng bayan ng San Felipe. Diretso lang kami yan mga kabiyahe kasi halos kami lang yung nasa kalsada. Gawa ng madaling araw pa nga. At ayun ang bayan ng Cabangan. Siguro pagka araw dyan mga kabiyahe, ang ganda ng view. Bale pagpasok namin ng bayan ng Iba Zambales mga kabiyahe, unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan. Hindi na namin na-videoan yung arko ng Botolan sa Kapalawig kasi masyado na kaming nalibang sa ganda ng mga tanawin mga kabiyahe. Nakikita na namin yung mga bundok. At eto na mga kabiyahe. What's up mga kabiyahe? Withdraw lang sila ngayon. Nandito na kami, touchdown Masinloc. Masinloc Municipal Hall. Ayan ang Masinloc Municipal Hall. Touchdown na kami. Punta na kami sa bayan mamaya para mag-almusal, saka mamili ng pagkain kasi wala nang mabibilang pagkain sa ano. Wala nang mabibilang pagkain sa Masinloc sa may Cotto Mines. Kaya mamamalengke na kami. Ride safe sa lahat. At dito na kami nag-almusal mga kabiyahe sa palengke ng Masinloc. Worth it naman yung presyo, masarap yung palabok nila. Kain kayo dito mga kabiyahe. Good morning mga kabiyahe, ano? Bali nandito na kami sa bayan ng Masinloc sa may palengke nila. Mamimili na kami ng kakainin namin sa Cotto Mines. Hinahanap ko lang yung mga kasama ko. Salamat din po. At ito na, natagpuan ko na sila. Love na love mo yan madam ha? Ano yan? Ang mga gulay natin. Gulay natin. Bale namili kami ng baboy, isda, uling dahil inihaw ang pagkain namin sa gabi, itlog, tuyo sa almusal mga kabiyahe, bigas sa katubig. Nagdala kami ng tubig kasi hindi kami sure kung may mabibilang kami ng tubig pagpasok namin sa Cotto Mines. May kanya-kanya rin kaming dalang mga lutuan mga kabiyahe, kaya parang bahay-bahayan, luto-lutuan ang atake namin doon mga kabiyahe pagdating namin. At eto na, pagkatapos ng mainit na lakad-lakad, pamalengke na kami. Titipunin lang siguro tong napamalengke namin, tapos gear up na
Pasok na kami ng Cotto Mines. Brut-brut na mga kabiyahe. Let's go na sa Kalubakan. Update ulit ako sa inyo mamaya mga kabiyahe. Bye-bye! What's up mga kabiyahe? Bali nakapasok na po kami sa kanto mula sa National Road. Papasok na po kami ng Cotto Mines. Samahan niyo po ang biyahe ni Debbie upang tuklasin ang tinatagong kalubakan sa loob ng Cotto Mines. Almost karamihan po sa mga kamag-anak ni Debbie naka side pannier po na ang tawag po namin Pinalayas concept. Ito na agad yung lubak. Ang bilis naman. Ayun pong lubak na yun makapatikim pa lang po mga kabiyahe. Sementado pa po ang daan. Pero lubak pa rin syempre. Dinadaanan po namin itong batuhan patikim pa lang. Ayun na po, andito na po kami sa first checkpoint. Nakapasok na po kami mga kabiyahe sa unang checkpoint. Sa pagkakataon ko sementado pa naman ang daan. Nakikita nyo naman. Pero hindi mo maitatanggi. Lubak na talaga. Ay, ito na. Ito na po ang umpisa. Time-lapse ko na lang to mga kabiyahe. See you later. Update na lang po ako sa inyo sa next checkpoint po natin. Dalawa raw po yung checkpoint bago ka makapasok ng Cotto Mines. Bye-bye. Ikwento ko na rin sa inyo mga kabiyahe. Bali, kumuha kami ng online transaction sa Masinloc Tourism Office para kumuha ng permit. Kasi hindi ka makakapasok dito sa Cotto Mines pag wala kang permit galing sa Tourism Office. Bale, online na rin namin siya binayaran mga kabiyahe. Tapos hiningi na rin namin yung soft copy para kami na lang yung nagpa-print. Hindi na kami dumaan sa Tourism Office para kunin yung print nung permit saka nung official receipt. Kaya hindi na kami pumila sa Tourism Office para kunin namin yung permit papasok dito sa Cotto Mines. Yun oh. Mga kabiyahe, patikim pa lang pala yun. May sementadong daan pa dito sa gitna mga kabiyahe. Yun ay patikim pa lang pala. Ayun. Hello. Ayun patikim pa lang pala.
Pwede pa rin atras. Hop! Hanggang dito lang pala yun, mga kabiyahe. Oh, eto na naman, haray mo. Hanggang dito lang pala yun, mga kabiyahe. 20 kilometers lang mahal eh. Pero since hindi nga tayo makabira ng matulin, inabot siya ng 2 oras. Yung takbo natin 8. Kung may nagbibisikleta dito, tinawanan tayo, nunahan pa tayo. To be exact, mga kabiyahe, bali 26 kilometers siya from National Road hanggang dun mismo sa Cotomines Kids Pool. Dito sa part na to, mga kabiyahe, minimal pa yung mga nadadaanan namin bato. Hindi rin namin masyadong nakita na may mga nadaanan na rin pala kami mga paahon, kasi focus nga kami sa mga malalaking bato na kailangan naming iwasan. Nalaman na lang namin to na may dinaanan pala kami mga paahon na lubak nung pauwi na kami, mga kabiyahe. Gusto ko mambidyohan ng buo, mga kabiyahe, mula sa kanto ng National Road hanggang sa Cotomines Kids Pool. Talagang hindi kakayanin dahil 2 oras namin binaybay tong kalsada na to papasok sa Cotomines. Grabeng haba ng lubak na to, mga kabiyahe. Talagang merong malalaking bato. Gusto mong ipakita sa inyo lahat. Masyadong haba yung record ko, baka hindi nyo na ako panoorin. What's up, mga kabiyahe? Bale ito, pagkatapos namin ng unang checkpoint, pangalawang kalsada na to na maayos wala sa rough road. Kumbaga hindi isang diretsong rough road, simentado naman. May dahilan naman para pagpahinga-hinga, pero syempre maya lang neto, pagdating neto doon banda sa unahan, bato-bato ulit. Mahaba-haba rin tong sementadong kalsada na to, mga kabiyahe, pagkatapos ng rough road. Nasa mga 2 kilometro mahigit rin to, mga kabiyahe, kasi may nadaanan pa kaming eskwelahan sa kabarangay eh. Natawa lang ako dito, mga kabiyahe, kasi ingat na ingat kami sa mga lubak, mga kabiyahe, pero may umovertake sa akin dito banda sa unahan, mga kabiyahe, nung nasa may rough road na uli kami pagtapos netong kalsadang sementado na to. At ito yung lokal na umovertake sa amin, mga kabiyahe. Lahat kami nagulat sa kanya. Panis ang ADB, oh. Motor store lang sa Kalam, mga kabiyahe. Motor store lang sa Kalam, mga kabiyahe. Ang si kuya, mga kabiyahe, parang lumulutang yung gulong sa mga lubak. Ilang kita sa kalsada, mga kabiyahe, pero paahon po yan. At dito pa kami nagulat, mga kabiyahe. Natawa na lang din kami. Wala nga. Wala nga, lubak-lubak na, may hams pa rin. Kabiyahe, ganda ng view, oh. Pangit man ang kalsada, pero mapagmahal niya sa kalikasan, mga kabiyahe. Sana bumili sa gulong. Hindi mo iindahin yung dinaanan mo kung ganito rin naman yung makikita mong view. Ano mo kaman. What's up, mga kabiyahe? Nasa gitna kami ngayon ng kagubatan. Pahinga muna kami. May naiwan kaming kasamaan sa likod, 3 ata.
Kasi kita niyo naman yung kalsada. Ah. Hindi naman malalaki yung bato. Sakto lang. Kaso nag-iingat lang syempre. Update ko ulit kayo maya, mga kabiyahe. Pagkarating na namin siguro dun sa Cotto Mines Kids Pool. Bye. At pagtapos namin magpahinga, mga kabiyahe, tumuloy na rin kami. At ito pala yun, habang papalapit ka sa Cotto Mines, palaki rin ng palaki yung mga batong sasagupain mo, mga kabiyahe. Medyo pahirap ng pahirap yung pag-iwas mo sa mga bato, mga kabiyahe, pero kaya naman, tamang pag-iingat lang rin. Pati yung van sa harapan namin, mga kabiyahe, napalaban din sa mga lubak. Gawa nga ng anlalaki na ng mga bato. Karumal-dumal na yung mga bato na to, mga kabiyahe. At dito na rin mapuputol yung record ko, mga kabiyahe, kasi hindi ko na malayan na nalobat na pala yung action cam na gamit ko, mga kabiyahe. Bale, pagdating namin dun sa campsite, nag-set up lang kami ng camping tent namin. Nag-prepare ng food for lunch at nagpahinga. Masakit sa katawan to, mga kabiyahe. What's up, mga kabiyahe? Kaya kasama ko po si Commander. Bali, touchdown na kami dito sa may Cotto Mines Kids Pool. Kanina pa, mga 10 AM. Pagod, sa katawan yung dinaanan namin. Literal yung lubak. Kaya kapag set up na rin kami ng mga tent namin, puntahan namin yung pinaka liliguan dito. Kasi medyo malayo yung napwestuhan namin ng mga tent eh. Dapat pala dinala ang tripod, no? Hindi, pero okay lang kasi mag-video naman ng ulo. Ay, ito yun. Meron sila dito, mga kabiyahe, ng mga kwarto eh. Libre lang daw to. Libre lang daw yan. Pwede kang magtayo ng tent sa harapan, pero ang alam ko bawal pumasok sa loob. Pero sa terrace, hanggang doon, pwede kang maglagay ng tent, mga kabiyahe. Ayun, no? Pero sa terrace ka lang, bawal kang pumasok sa loob. At dito tayo, picture tayo dun. Nakita ko yung ano dito, mahal ko eh. Palagay ko, mga kabiyahe, malamig dito pag gabi. Kasi yan, puro pine tree. Puro pine tree yan dito, mga kabiyahe. Tapos bundok na, pagandang bundok. Sabi ko, kung nature lover ka, hindi mo iindahin yung mga lubak na dinaanan mo. Pagdating mo dito, paaganda. Yan. Ayan, nakabawi talaga ng tulog si Commander. Ay, may nakaharang na sasakyan sa may ano. Pwede tayo magdikit dito ng sticker mamaya, oh. Kaya lang, di pa ako nakapagpagawa ng ano. Ano nakikita nyo sa ibang video, mga kabiyahe, legit yun. Sobrang linaw ng tubig. Talagang mapapasabi ka ng wow. Linaw talaga tubig, oh. Ayun ang hindi scam. Maya na kami dito maligo. Uy, ang kaunay ah! Gusto ko na maliga! Wah! Yan. Ganda, mga kabiyahe.
Pinaka-tip ko lang sa inyo dito, Samahan ko lang siya. kung kayo pupunta dito sa Cotto Mines Kids Pool, kailangan prepared yung motor nyo, maintenance, gulong, maging yung driver kailangan nasa kondisyon. Kasi talagang merong karumal-dumal na kalsada, lalaki ng bato. Pero sa kabila nun, ito nga kami nakamotor, grupo, ADB yung motor namin, nakarating kami dito. May mga nakarating dito, Casio, MIUI 125, mga maliliit na motor, kaya naman. Nasa driver lang din. Para sa ganito kagandang lugar, lalo na kung nature lover ka. Ganyang kalinaw mga kabiyahe. Mahal ko. Mamaya mga kabiyahe, tatalo na ako dyan pagka may kasama na ako. Pero ngayon, hindi mo na ako tatalon. Sa magpapatake ako ng photo, video dyan sa ilalim ng tubig. Apakalinaw mo. Apakalinaw. Oh. Balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe para sa mga panibagong kwento ng biyahe ni Debbie. Bye guys. See you later. Mahal, babay na daw. Bye. Bale yung area na to mga kabiyahe, doon to malapit sa kung saan kami nagtayo ng camping tent. Ganyang kalinaw ang tubig mga kabiyahe. Malalim rin siya syempre. Ganda dyan mga kabiyahe. Hindi ganun kalamig ang tubig. At ito naman ang iconic spot ng Cotto Mines Kids Pool diving area mga kabiyahe. Apakalinaw talaga ng tubig mga kabiyahe. Dati sa cellphone ko lang napapanood to, pero ngayon na-experience ko na ang napakaganda at napakalinaw na tubig ng Cotto Mines Kids Pool. At ayun na nga mga kabiyahe, nakaligo na kami. Nakapalo na rin ako dun sa diving area. May video ako kanina. Anong tawag dun mahal? Pierce Unlock? Yung takot ko sa to. Pierce Unlock. Yung takot ko sa malalim, hinarap ko na kanina. At ayun, kaya ko naman. Marunong pala ako lumangoy. Ang payo ko sa inyo mga kabiyahe, kung kayo may lugar na gusto puntahan, wag nyo na ubusin yung what if nyo. Tiwala kayo sa sarili nyo, dasal kayo sa Panginoon, gabayan kayo para mapuntahan nyo yung mga lugar na gusto nyo. Tulad ng ganito. Yung lugar na to, yung dinaanan namin kanina, hindi mo akalaing may ganito kaganda palang destinasyon sa dulo. Kaya kung may lugar kayong gusto puntahan, i-go nyo na. Magtiwala kayo sa sarili nyo. Kondisyon nyo yung sarili nyo, mahali ka na. Kondisyon nyo yung sarili nyo, kondisyon nyo rin yung motor nyo, maintenance. Number 1 dito yung gulong, dahil nga mabato. At huwag kayo maniwala dun sa mga magsasabi sa inyo, wag kayo pumunta dun, pangit dun. Dinidiscourage lang nila kayo para hindi nyo mapuntahan yung lugar na hindi rin nila mapuntahan. Ganun lang yun mga kabiyahe. At hanggang dito na lang mga kabiyahe. Hanggang sa susunod na biyahe ni Debbie. Paalam! Thank you for watching.